Ayan, tapos yun lang. Kita nyo ba mga kabokals? Can you see the egg? Sarap po, parang tsokolate oh. Parang tsokolate mga kabokals. Parang tinunaw na tsokolate. Excuse. Yan. Hello mga kabokals. Ayan. So for today's vlog, harvest muna tayo na itlog syempre. Ayan. Sa ating mga decal brown layers. Yan. So ngayon po, magpoproseso tayo ng itlog mga kabokals. Syempre harvestin muna natin. Gagawa tayo ng itlog na maalat gamit ang brown eggs. Diba? Gumawa na tayo dati, kaya lang palpak. Ngayon, gagawin natin yung traditional way ng paggawa ng itlog na maalat. Yan. Harvestin muna natin lahat ng itlog. Ang ating mga hito ay okay, so alright pa rin mga kabokals. Yan. So tara, magawa tayo ng itlog na maalat. Itlog na maalat ng brown eggs. Ayan. Yun, di pala kuha itlog. Ayan mga kabokals oh. Tara, gawa tayo ng itlog na maalat. Ayan mga kabokals, tuloy natin. At marami akong ginawa kanina, hindi natin nagawa kanina. So ngayong gabi, tapusin natin itong paggawa natin ng salted brown eggs. So traditional yung gagawin natin mga kabokals. Meron ako ditong putik. Ayan mga kabokals, putik. Ano to? Hindi ito ordinaryong lupa. Ito po yung nuno sa punso mga kabokals. Ayan. Yung bahay ng anay or nuno sa punso. So ito binabad ko na, pero yung dry soil ganito rin kadami mga kabokals. Ganito 1 cup din na ganito. Tapos binabad ko lang sa tubig na ganito para madali siyang lamasin ba. Ayan. Durugin lang natin. Malagkit kasi ito. Itong ganitong putik, kaya ito yung ginagamit na traditional na paggawa ng salted egg. Ito yung ginagamit talaga, yung tawagin nila nuno sa punso, pero ano yun, bahay lang talaga ng anay. Bahay ng anay mga kabokals. Durugin ko lang ng gusto para dumikit siya. Yan. Ngayon habang ilalamas natin ng ganyan, ihalo ko na itong ito po asin, rock salt mga kabokal. So 1 cup, 1:1 tayo. Kung gaano karami yung lupa natin kanina, ganito rin karami yung ating asin. Yan. Halo na natin habang nilalamas ko. Yan mga kabokal. So naglag pa. Lamasin lang natin ganyan.
Iba ito doon sa ginawa natin noon na ano, nilagay pa natin sa banga. Palpak yun eh. Tubig lang kasi yun. Tubig sa kaasin. Wala, palpak yun mga kabukals. Ito, sigurado ako dito mga kabukals. Kasi maraming beses akong nanood ng mga traditional na ano, paggawa ng salted egg. Kaya lang, iba sa atin, brown egg. Karamitan kasi ginagamit yung itlog na itik. Itlog ng itik mga kabukals. Nuno sa punso. Alam niyo ba may istorya to mga kabukals? Itong ano, nuno sa punso. Merong isang bata. Ano, naglaro siya sa nuno sa punso, ganito. Parang ano, pinaglaruan niya yung lupa, yung ano, yung nuno sa punso. Pag-uwi niya ng bahay, namaga yung kamay niya mga kabukals. Namaga yung mga daliri niya, humaba, saka tumaba. Namaga. Ngayon nakita ng tatay. Sabi niya, ano nangyari sa'yo anak? Ba't nagkaganyan ng kamay mo? Hindi sabi ng anak, eh tatay, naglaro po kami dun sa, ano, sa punso, sa likod ni Manggorio. Aba, eh wala nga palang nuno sa punso yan ah. Napaglaruan kaya ata. Maghintay ka dyan, pupuntahan ko. Hindi pinuntahan ng tatay mga kabukals. Pinuntahan, galit na galit yung tatay. Kasi lumaki yung mga daliri ng anak niya. Tumaba, humaba, saka tumaba. Di galit na galit yung tatay. Pinuntahan yung nuno sa punso. Inihian mga kabukals. Sa sobrang galit niya, inihian niya yung nuno sa punso. Inihian niya, galit na galit. Sabi niya, mga walang niya kayo. Pinalaki niyo yung kamay ng anak ko. Inihian niya mga kabukals. Tapos umuwi siya. Nakangiti. Nakangiti siya. Sabi niya sa anak niya, anak, asan ba nanay mo? Sabi ng anak, eh tayo naliligo po. Sakto. Joke lang. Ayan mga kabukals, siya po yung storya nung nuno sa punso. Joke lang mga kabukals, sa akin nagpapatawa lang ha. Para ito sa malalawak ang isip. Ayan ang istorya ng nuno sa punso. Eh malapit na oh. Kailangan matanggal yung ano, yung aligasgas. Maligasgas pa eh. Ibig sabihin buo-buo pa yung asin. Gusto niyo pa ba makarinig ng isa pang kwento? Hindi, wala na. Hindi, ano yun mga kabukas, old school yun ha. Old school na kwento. Hindi, ano ko lang, ni-rephrase ko lang, dinagdagan ko lang ng konti. Ayan. Nuno sa punso sa likod ni Manggorio. Joke lang. Ayan. Maganda rito mga kabukal sa brown egg. Hindi katulad ng itlog na itik. Manipis lang ang shell niya itong brown egg. So madali makape-penetrate itong ating ano, ating putik na may asin. At saka itong putik ng ano, ng anay, malinis ito mga kabukals ha. Malinis ito kasi galing nga sa anay. Yan, hindi ito yung basa-basa putik lang na makikita natin sa kanal. Hindi yun. Malinis ito. Yan, medyo masama pa rin ang pakiramdam ko mga kabukals. Malinis ito mga kabukals. Kumbaga sa honeybee, parang ito yung honeybee ng mga na lupa na nanggaling na sa anay na ano, ginawa nila. Yan. Medyo matagal-tagal pa pala itong lamasan. Maligasgas pa eh oh. Dapat pala naibabad ko na yung asin kanina, kaya lang hindi nyo makikita. Bupay asin eh oh. So sakto lang itong lapot na ito. Yan, sakto lang yan mga kabukals. Pwede rin ito pang facial, pampaganda ng kutis. Ayan. Mud pack. Ito ba yan? Pwede nga bang mud pack ito? Excuse. Ito, ayon sa mga napapanood ko, ano, 16 days. 15 to 16 days, yung iba 18 days nila
binababad, hindi binababad, mamaya makita nyo. 15 days nila pinababayaan na may putik yung itlog. 15, 16, may 15, may 16 days, may 18 days. Tayong gagawin natin dito, since manipis naman yung shell, ilalagay lang natin sa 15 days mga kabokals. Total manipis lang yung shell nito, madali mag-penetrate. Hindi ko na nakunan yung excuse. Kasi pinilit ko lang gawin kanina yung yung sa pakwan ba, yung ginagawa nating net sa pakwan. Pero natapos ko na. Hindi ko na lang na-vlog kasi pinilit ko nga lang tapusin. Kasi masama pa rin ang pakiramdam ko. Pero tingnan ko kung makunan ko bukas. Kaya lang susunduin ko si partner bukas. Babalik na siya rito, tapos na yung kanyang check-up. Nakakuha na siya ng solution, kaya susunduin ko ulit bukas. Not sure kung maibablog ko bukas yung maibablog ko bukas yung mga pakwan. Pero okay na, nalagyan na natin ng net lahat. So yung pakwan na ibaba na natin sa net. Makita naman yun, maganda nga yung mga ilang araw pa bago nyo makita. Para makita nyo yung mga pakwan kumakatay na dun sa gumagapang na sa net. Excuse. Ano pa? Tinamaan ako ng ubo sipon mga kabokals, saka parang trangkaso. Yan. Makasin pa rin So pwede na to. So meron tayo dito mga lalagyan. Excuse attention na po kayo kung ubo ko ng ubo. Yan. Ito yung ating itlog. Yung hinardo sa atin kanina. Higala natin dito. Ko sa pagsalita. Lalong lang natin yung lalamunan ko. Ayan. Tapos yan lang. Kita nyo ba mga kabokals? Can you see the egg? Sarap po, parang tsokolate Parang tsokolate mga kabokals. Parang tinunaw na tsokolate. Excuse. Yan. Tapos lagay natin dito. Sa ating Tupperware. Curing ang tawag dito, curing. Diba? Traditional way ito Ito talaga yung dati pang ginagawang technique sa pagmamaalat. Ito sigurado ako hindi na ako papalpak dito mga kabukol. I'm pretty sure. wala nang palpak to mga kabukol. 1:1. Tapos gumamit tayo ng putik. Tapos nilagay lang natin dito sa ating Tupperware. Paano kaya magpe-penetrate sa loob nun? Tataka rin ako. Paano kaya yun? Ba't umaalat din Nakape-penetrate siya, hindi naman siya ibinabad. Matutuyo din siya kalaunan Yung putik na yan. Matutuyo din yung kalaunan. Konti lang ginawa ko kasi 1 tray lang yung ating itlog. Subok lang to mga kabokals. Itong ginagawa natin. Pero pagka naging successful ito, kung pwede nating i-salted egg na lang lahat ng ating mga brown eggs. Lalo na yung mga jumbo.
Yung mga jumbo kasi, ang benta ko lang 300 eh. Pagka, ano, iba nga nagre-reklamo pa, mahal daw. Hindi nila naintindihan yung mahal ng feeds, yung costing ng layer feeds minsan. Jumbo na nga, brown eggs pa, 300 lang. Yung iba nag-reklamo pa. So, naisip ko, why not, gawin na lang nating salted egg. Kasi yung jumbo mga kabukals, sa 300 per tray, pag kwenta mo yung per piece, 10 piso isa, di ba? Sa isang tray. 30 kasi ang laman ng isang tray eh. 10 piso yung pumapatak. Pag sinalted egg natin yun, pwede natin ibenta ng 15 pesos ang isa. Pag salted egg na siya. Diba? O, malaking diferensya. Yan, takpan natin ha. Kaya mga kabukals ha. Pero mamaya papakita ko pa rin ulit sa inyo. Takpan lang muna natin. So, iba. Diba? 10 pesos jumbo. Pag sinalted egg mo, 15 pesos. Mura pa nga yun eh. Kasi yung itlog na maalat yata ngayon eh, nasa 18 na, 20 ang isa. Eh jumbo naman yun. Hindi nga lang siya duck egg. Pero brown egg naman. Diba? So sabi ko, pagka ito na perfect ko itong paggagawa ng itlog na maalat, maaaring ganun lang gawin natin sa lahat ng mga jumbo. Kahit yung hindi jumbo siguro, kahit yung mga large lang. Tapos kahit yung maliliit. Tapos siguro yung large. Yung large pwede natin ibigay ng 12. Salted egg na yan ha, 12. Tapos yung medium pwede natin ibenta ng 10 piso. So, at least may may tubo pa rin tayo. Kumbaga, tumubo na tayo ng konti sa fresh egg, tutubo pa tayo sa salted egg. Diba? Kaya lang, kailangan kong ma-perfect muna itong paggawa ng salted egg. Hindi nakakaya naman kung sablay, diba? Kailangan. Sakto, marami ditong punso. Yung mga bahay ng ani, marami dito mga kabukal. So wala na tayong problema ron. Unlimited supply of nuno sa punso. Wala tayong problema diyan. Di ba? Iba nga binibili pa eh, ibang mga nag-itlog na maalat, binibili pa raw nila yung minsan eh. Sa mga napapanood ko eh. Dito libre na lang natin makukuha. Wag lang tayo makakatsyempo nung yung napapalaki ng kamay. Iihian ko yun. Joke lang. Maya papakita ko close up sa inyo. Pagka na. Parang to mga kabokals, kumbaga, i-process natin yung ating mga produce para tumaas ang value. Kasi may mga napapanood akong ganyan eh, yung mga pinoprocess nila yung kanilang mga produce para tumaas nga naman yung value ng kanilang produkto. Which is okay yun. Okay naman yun. Kaya nagkaroon ako ng idea. Aralin ko yung yung paggawa ng salted egg. Kasi may itlog na tayo eh. May makukunan tayo ng mga bahay ng anay. Diba? Ang maganda pa sa salted egg mga kabukals, matagal ang shelf life niya. Kunyari nalaga na natin. Di ba nakita niya mga itlog na pula sa palengke? Tumatagal ng mga ilang araw yun, nandoon lang. Unlike sa fresh kasi, medyo madaling masira. Hindi naman ganun kadali, kaya lang kung compared sa salted egg, mas matagal ang shelf life ng salted egg. Una-una kasi nila, salted egg nga eh, may alat yan eh. At saka, nilaga yan. Nilaga. Ito nga pala, pag nilaga natin to, ilalagay natin sa net.
para hindi magkabasag-basag. Yun yung isang pagkakamali ko nung unang ginawa natin yung salted egg. Basta nilaga ako lang, di nilaga, naguuntugan. Kaya nababasag. Ngayon, lalagyan natin sa net. Net siya, tapos lalagyan natin sa kaldero. Yung net, medyo tatalian natin para hindi basta para hindi lang gumalaw yung itlog at hindi magkabasag-basag. Diba? Yung mga natututunan natin ngayon na bagong mga pamamaraan. Yan may putik pa. Itatabi ko lang ito. Itong putik na ito, may timpla na para pag may na-harvest ako doon, diretso ka agad. Ito pang sariling gamit lang muna namin ito. Kamatis lang katapat nito mga kabokas. So may ulam na. Kamatis lang ang katapat. Kailangan pala makapagtanim mo akong kamatis. Para libre na yung kamatis. Meron pa dami pala yung nakuha ko na yun. Para dito ka magkasya. Isa ka ba dyan? Can I close you? Yun. Hindi mo kailangan ipakasar. Ayan. Ayan mga kabukals. Wait lang. Maghuhugas lang ako ng kamay. Ayan mga kabukals. Tayo pa natirang putik Hindi ko itatapon to. Kasi sayang. Na yan. May timpla na yan Ayan. Ito na itsura ng yung i-curing natin. Ayan. Diba? Yun sila mga kabukals. Yung ating brown egg na gagawin nating salted eggs. O, diba? May future mga kabokals. May future si Kalbo. Sara natin. Yan. Tapos natin yung mga kabokals, i-re-record natin. Ay sorry. I-re-record natin yan. Kasi nga 15 days, diba? 15 days. Anong oras na ba? Time check. Time check. Time check. Saka na. Time check. 11:47 ng gabi. Ay, mamatay ka. Walastik ka. Ayan. July 6. 11:47. So, ilalagay na natin sa July 7, mga kabokals. Ang ganda na sulat ko, di ba? Ayan Ganda na sulat ko, di ba? July 7. Nagdodoktor dapat ako, hindi lang natuloy. Ayan mga kabukal, so ididikit natin dito. Pak. Lumipad na. Ayan. Pak. Ganon. Tapos, ilalagay natin ito doon sa ilalim ng papag namin para malamig. Doon sa loob ng kubo. Ayan. I-imbak natin mga kabukals. July 7 Hintayin nyo mga kabukals. Titikman natin to sabay-sabay. 15 days. 15 or 16 days mga ganyan. I-curing natin ng ganong katagal. Para malaman natin kung okay sa alright ba. And ito itatabi ko kasi pagka may mga harvest tayo dyan, ididiretso ko na kagad na maggagawa ako ng panibago. Ilalagay ko lang muna ito. Itatabi ko lang. Hindi mo masira ito Kahit ilagay ko lang dito sa ilalim ng papag kasama nito mga ito pwede. Tapos na lang, babasahin na lang uli pagka tumigas na. Ayan mga kabokal, so pack up na muna. Ayan na po yung ating ginawang salted egg. Bago tayo magtapos, ito matagal na itong request na shoutout. Pasensya na po. At marami po ako nakakaligtaan talaga. Sobrang daming ginagawa. Shoutout po kay Sir Kurt Aziel from Kingdom of Saudi Arabia. Ayan, shoutout sir. Maraming salamat sa inyong panonood. Siyempre sa lahat ng mga solid kabokals, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shoutout din po kay Sir Boyet. Sir, thank you so much. Hanggang dito lang mga kabokals. Abangan natin ang resulta ng ating salted egg. Ayan. Amazing na buhay. Bye-bye.